Good afternoon muli sa inyong lahat mga kakumpare. So for today's video, mayroon tayong kinulap na dalawang unit. So magki-cleaning tayo for today. Alright, yan o. Isang 1 horsepower na non-inverter at isang 2 horsepower na inverter. So lalagyan natin siya ng lay mamaya mga kakumpare. Panoorin nyo mga kakumpare, mga baguhan kong mga viewers. Ganito ang paglinis ng aircon. Pakita ko sa inyo kung paano maglagay ng lay, ha. Alright, so subaybayan nyo kami hanggang sa uli at para malaman nyo kung paano ang proseso ng paglalagay ng lay. Alright guys, pero naman tayong kikliningin for today na dalawang unit. So isang 2 horsepower at isang 1 horsepower. Bali Sakura best quality lay, yan ang ating gagamitin for today. So 1/4 kilo ito. Papakita ko sa inyo kung paano ang paglalagay nito sa bawat unit. So unahin natin yung 2 horsepower. Meron tayo ditong dalawang takalan para sa 2 horsepower at sa 1 horsepower. Lalagyan natin siya. Alright. Alright mga kumpare, para ito sa 2 horsepower. Okay. Bawasan natin ng konti. Alright. Kumpare, ito na. Ganito karami yung ilalagay natin sa 2 horsepower. Ito naman yung sa 1 horsepower. So minatira pa tayo sa 1/4 kilo. Isang ganito 3 unit ang malalagyan nito. Alright, so ganito yan. Gagamitin natin siya ng tabo. Isang tabong tubig para sa 2 horsepower. Kailangan yung tunawin muna yan bago nyo ilagay. Alright, pwede na natin ilagay yan mga kumpare. Diba, i-flat muna natin. Buhos lang yun dyan sa harapan ng evaporator. Ang dahan-dahan lang pagbubuhos hanggang sa uminit siya. Mamaya unti-unti bumubula na yan mga kakumpare. Kita nyo, pumuputi oh. So ang paglalagay nito mga kumpare at sa lahat ng mga baguhang kong viewers na naghahanap kung paano maglagay ng lay sa aircon. So sa evaporator lang po tayo maglalagay. Hindi po pwede dito sa condenser. Bakit hindi pwede? So
itong condenser, habang umaandar yung compressor, mainit itong condenser. Kaya hindi po pwedeng lagyan ng lye. Dahil oras na hindi maganda ang inyong banlaw, is mainit itong lye. Madodoble ang sobrang maapektuhan yung pins ng ating condenser. Kaya sa evaporator lang. Dahil itong evaporator habang tumatakbo, habang umaandar ang compressor is nagmo-moisture yan, may tubig. Right? So, lagi yung tatandaan, inuulit ko muli. Evaporator lang tayo maglalagay ng lye. Okay? So yun, update ko kayo mamaya pagka nakita na natapos na namin itong malinis. Alright guys, mga kakumpare, sa mga baguhan kong viewers, muli ko pong inuulit, sa evaporator lang tayo maglalagay ng lye. Alright, so yan, kitang kita niyo yung ebidensya, oh. Yung dumi niya sa loob, iniluluwa ng lye. Okay, so number 1, pag naglagay kayo ng lye, is pressure washer talaga ang gagamitin nyo para banlaw na banlaw. Kapares mo ng motor ko na yun, oh. Yan. So i-spray na ito mga kakumpare para makita natin kung gano'ng kalinis at gano'ng kaputi yung ating pinilining ngayon. Alright. Alright mga kakumpare, mag-spray na tayo ng ating nilagyan ng lye. Yan, oh. Kita nyo, lumalabas yung mga barado sa loob. Yan, o. Sobrang itim. Kaya napaka the best po na gumamit kayo ng the best quality lye. Kaya panoorin nyo kung paano ang proseso na ginagawa namin at subaybayan lang nyo kami sa aming video na ito at malalaman nyo kung anong dapat. Alright. So maganda na ang evaporator natin. Kanina kulay black sila, diba? Yan, oh. Kitang-kita ang ebidensya. So ang kailangan lang talaga ninyong tatandaan is magbanlaw tayo ng maraming tubig at pressure washer ang ating gagamitin. Alright mga kakumpare, yan na, oh. Tapos na po na linisan yung ating window type for today sa ating paglalagay ng lye for today. Yan, ang ebidensya mga kakumpare kung gaano kalinis yung ating nilagyan ng lye. Alright, so semi brand new ulit, semi brand new na ang unit na ating sinervisan for today. Alright. So yun, hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much po for watching. I love you all. Bye bye.